Magandang umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang myasthenia gravis. Ang predisposing factors ay ang mga kadahilanan na nailalagay ang sariling kalusugan sa malaking tsansa o ang tinatawag na high risk or risk factors sa pagkakaroon ng myasthenia gravis. Ang unang predisposing factors ay ang antibodies. Ito ay patungkol sa pagiging traitor ng antibodies sa ating katawan. Ang sariling antibodies ay nagkakaroon ng kakaibang reaksyon kapag naaapektuhan ang depensa ng katawan at ito ay ang tinatawag na immune system. Ang depektadong immune system ay ang dahilan sa mga kakaibang reaksyon ng antibodies tulad ng pagiging traitor. Ang traitor na antibodies ay sinisira ang malulusog na parte ng katawan at ito ay tinatawag na autoimmune disorder. Sa usaping ito, ang antibodies ay sinisira ang muscle receptors. Ang muscle receptors ay nakakalat sa lahat ng klase-klaseng muscles ng katawan. Ang muscle receptors, ito ay daanan o pagkakabitan ng neurotransmitter na tinatawag na acetylcholine. Ang acetylcholine ay nabubuo sa pinakadulong bahagi ng axon na ang tawag ay vesicles. Ang electrical signal na galing sa neuron ay dadaloy sa axon hanggang makaabot sa dulo at ito ang dahilan na ang mga vesicles ay ipapalabas ang acetylcholine sa synapse. Ang synapse ay isang maliit na espasyo sa pagitan ng neuromuscular junction at ng vesicles ng axon. Ang neuromuscular junction ay merong mga nakausling muscle receptors na nakaharap sa mga vesicles. Ang acetylcholine na i-release sa synapse ay makaka-attach kaagad sa mga nakausling muscle receptors. Ang traitor na antibodies ay binabara din ang function ng muscle-specific receptor tyrosine kinase. Ang muscle-specific receptor tyrosine kinase ang mga bumubuo sa neuromuscular junction. Sa usaping ito ay halos wala nang nabubuong neuromuscular junction. Ibig sabihin, ang traitor na antibodies ay nagre-resulta sa pagkakasira ng muscle receptors at ang hindi pagkakabuo ng neuromuscular junction. Ito ang pinakarason kung bakit kunting acetylcholine na lamang ang nakaka-attach o nakakakapit sa muscle receptors. Ang pangalawang predisposing factor ay ang age and gender. Ang myasthenia gravis sa mga lalaki ay nadadiagnose ito sa edad na 60 pataas at kung sa babae naman ay sa edad na 40. Ang pangatlong predisposing factor ay ang thymus gland. Ito ay malaki ang sukat sa taong merong myasthenia gravis. Ito ay palatandaan na merong patuloy na produksyon ng traitor na antibodies na sumisira sa muscle receptors ng neuromuscular junction at pagkakaroon ng blockage. Ngayong sira na ang mga muscle receptors, neuromuscular junction at barado pa ay nagre-resulta sa pagkakaapektado ng acetylcholine attachment sa muscular receptors. Ang acetylcholine na hindi maka-attach or makadikit sa muscle receptors ay walang makakadaloy na chemical or electrical reactions or activities. Ang electrical reaction ay ang rason sa paggagalaw ng mga muscle sa katawan. Ang acetylcholine ay ang dahilan kung bakit nakakagalaw ang smooth muscles na karamihang nakikita sa autonomic nervous system tulad ng sa mga mata or orbital muscles, mukha, puso, lungs, lalamunan, dila, sa GIT system at iba pa. Ang acetylcholine din ang dahilan kung bakit nakakagalaw ang malakihang muscles na karamihang nakikita sa mga paa, binti, hita, kamay, braso, shoulders, chest, biceps, triceps at iba pa. Sa myasthenia gravis na kondisyon ay mas nagkakaroon ng panghihina o pagkakaparalisa sa smooth muscles kaya ang pinakapalatandaan ng sintomas ay ang ptosis at ang pagiging walang reaksyon ng mukha, hirap sa pananalita, paos na pananalita, hirap sa paglulunok, slow heartbeat, hypotension at paglalaway dahil hirap sa paglulunok at facial paralysis. Ang pinakadelikado ay ang panghihina o pagkakaparalisa ng lungs sapagkat kinakailangang lagyan ng mechanical ventilator support ang pasyente at ito rin ang dahilan sa pagkakaroon ng respiratory arrest na karamihang natutuloy sa cardiac arrest.
Ang acetylcholine na hindi nakakapag-attach o nakapagdidikit sa mga nasisirang muscle receptors ay apektado rin ang malakihang muscles sapagkat walang chemical or electrical reactions. Kaya hirap sa paglalakad, hirap sa pagkikilos, hirap sa paggagalaw ng mga balikat, braso, panginginig ng kamay, daliri, binti, hita at panginginig ng kalamnan o katawan, hirap sa pagbalanse at madaling mapagod. Ang mga nararamdaman ng pasyente ay malalaman ang dahilan sa pamamagitan ng mga diagnostic test tulad ng hydrophonium test or tensilon test, at ito ang pinaka-ginagamit na test. Ang hydrophonium or tensilon ay isang gamot na idinadaan sa tubo ng swero at ito ay binibigay sa pasyenteng nanghihina ang pangangatawan. Kapag ang panghihina ay nabago or na-improve, ito ay myasthenia gravis. Ang ibang test ay ang ice pack test. Ito ay ang paglalagay ng yelo na nakabalot sa tela o nakalagay sa isang ice bag at ilalagay sa ibabaw sa mahinang mata. At ito ay tatanggalin matapos ang 2 minutes at obserbahan kung merong improvement. Ang EMG or electromyography ay ang paglalagay ng electrode sa balat at sa muscles na bahagi ng katawan upang malaman ang lakas ng muscle activity. Ang ibang tests ay ang pulmonary test at CT scan or MRI. Kung babasihan ang mga predisposing factors at ang mga sintomas na karamihang apektado ang autonomic nervous system, kasali rin ang peripheral nervous system, ay talagang pwedeng sabihin na ang myasthenia gravis ay isang chronic autoimmune neuromuscular disease na kung saan walang direktang kadahilanan at hindi nagagamot. Ang pinakakayang gawin ay ang makontrol ang paglala ng sintomas or ng kondisyon. Ang medical management ay ang pagbibigay ng gamot tulad ng anticholinesterase. This can prevent the breakdown of acetylcholine, therefore it improves signs and symptoms of myasthenia gravis. The samples are pyridostigmine and neostigmine. Common side effects are stomach cramping, diarrhea, and muscle twitching. The corticosteroids like prednisone, it limits or control the production of antibodies that can reduce further damages to muscle receptors or neuromuscular junction. The side effects are elevating blood sugar, reduced immune system, prone for infection, and for prolonged usage, it can cause bone thinning, weight gain, diabetes, and others. Immunosuppressant medications are also given in order to reduce the autoimmune activity of antibodies that destroying the muscle receptors. The samples are azathioprine, mycophenolate mofetil, cyclosporine, and methotrexate. The plasmapheresis is a procedure similar to dialysis. This removes antibodies that block or damages muscle receptors. Good effects only take few weeks, so it can be done repeatedly. Side effects are low blood pressure, bleeding, heart rhythm problem, muscle cramping. Some are experiencing allergies. Just replace plasma once allergic reaction is noted. The intravenous immunoglobulin is giving of normal antibodies to alter the destructive functions of antibodies. Good effect, limited to less than a week or 3 to 6 weeks. The side effects are chillings, dizziness, headache, and fluid retention. The monoclonal antibody is used only when other treatment was not responded well by the patient's body. The surgical management is thymectomy. This is removal of thymus gland to prevent giving support to antibodies. This procedure can only be done if patient with myasthenia gravis has already tumor in the thymus. The nursing management is to make consistent assessment in order to prevent complications like myasthenic crisis and cholinergic crisis. The cholinergic crisis is the over-medication of anticholinesterase. The symptoms are muscle weakness instead of being improved, respiratory depression, nausea, vomiting, sweating, salivation, and bradycardia. The myasthenic crisis is an indicative of the serious weakening of respiratory system, meaning
This is a life-threatening condition that usually needed ventilatory support. The symptoms are shortness of breathing or difficulty of breathing, restlessness, gasping of air, nasal flaring, behavioral changes, poor capillary refill, bluish skin discolorations, and others. Hanggang dito na lamang po at panuorin hanggang dulo upang makita ang diagramo para sa myasthenia gravis. Daghang salamat. Signing off, Bonggits!